Hallelujah, hallelujah. Si Kristo'y laang magtiis, ng tagumpay ay makamit, at sumaatin ang langit. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa. Huwag kayong matakot. Sinasabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat dakila ang Ama kaysa sa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung mangyari na, kayo'y manalig sa akin. Hindi na ako pakahahaba ng pagsasalita sa inyo, sapagkat dumarating na ang pinuno ng sanlibutang ito. Wala siyang kapangyarihang sa akin, subalit dapat makilala ng sanlibutan na iniibig ko ang Ama, at ang ginagawa ko'y ang iniutos niya sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po. Pakingitian naman po at pakisabi sa mga katabi, kapayapaan. Payapa po ba ang buhay ninyo? Amen. Ano po yung kapayapaan na tinutukoy ng ating Panginoon sa ating Ebanghelyo na sa Kanya lamang natin matatagpuan at hindi na ibibigay ng sanlibutan? Kadalasan po kasi kapag nag-iisip tayo o sinasabi natin yung kapayapaan, ang una agad nating iniisip ay walang kaguluhan, tahimik lang. Pero kung minsan, sa mga buhay na tahimik lang, meron pa rin nangyayaring kaguluhan sa kalooban. Halimbawa, sa isang pamilya, pwedeng tahimik lamang sa loob ng bahay, pero kaya pala katahimikan ang namamayani sa tahanan ay dahil hindi nag-uusap, dahil may nangyayaring di pagkakaintindihan. Magandang maging maliwanag po sa atin. Ano ba yung kapayapaan na tinutukoy sa atin ng ating Panginoon sa ating Ebanghelyo? Gusto ko pong ihalin tulad muna ito sa karanasan po ng mga bata. Dahil nung bata po ako, kung minsan kapag ako ay umiiyak, dahil ako ay nasaktan, nadapa o kaya naman inaway, ang una ko pong hinahanap ay ang aking nanay. Sisigaw agad ako ng mama. Mama, mama. Kaya kahit umiiyak po ako, ang sigaw ko talaga ay mama. At kapag dumating na yung aking nanay, yayakapin niya ako, itatap sa likod, sasabihin, tahan na, andito na ako. Huwag ka nang matakot. Ano pong ipinapakita ng kapayapaan na ganoon? Ipinapakita po noon na dahil andyan na yung nanay ko, pwede na akong mapanatag. Dahil bakit? Dahil alam ko na nandito na
ang lubos na nagmamahal sa akin. Andito na ang aking nanay, alam kong hindi niya ako pababayaan. Hindi niya ako hahayaan na mapahamak muli. Meron akong kasama. Yun yung kapayapaan na ibinibigay sa akin ng aking nanay nung akong bata pa. Lalo na sa gitna ng mga kaguluhan. Meron akong kasama. At ito po yung ipinapahayag ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Na sa ating buhay, hindi natin maiiwasan yung mga kaguluhan. Hindi natin maiiwasan yung mga panguusig ng ibang mga tao. Hindi natin maiiwasan yung mga panglabas na kaguluhan at mga panloob na kaguluhan. Pero na dahil na andito ako, kasama niyo ako palagi, naririto ako, maaari niyo pa ring matagpuan ang kapayapaan. Basta hayaan ninyo na ako'y maging kasama ninyo. At ito po yung imbitasyon sa atin mga minamahal na mga kapatid. Hayaan natin na ang Diyos samahan tayo sa bawat araw ng ating mga buhay. Para kahit anumang mga kaguluhan yung dumating sa atin, panglabas o panloob, magkaroon tayo ng pag-asa at kapayapaan na magpatuloy dahil mayroon tayong Diyos na lubos na nagmamahal sa atin, sumasama sa atin, at ninanais yung tagumpay sa ating mga buhay. Hayaan natin na samahan tayo ng Diyos at ang pagsama ng Diyos, ang ibinibigay nito ay kapayapaan. Nung nakaraang Sabado po, dumating po ang mahal na Birhen ng Antipolo, ang ina ng kapayapaan at mabuting paglalakbay. Naibahagi ko po noong Sabado na unang dumating dito yung mahal na Birhen ng Antipolo noong panahon ng World War II. Meron na po ba sa inyong buhay noon? Wala pa naman. Nung panahon pong iyon, para maging ligtas yung imahe ng Antipolo, idinala po dito sa Quiapo, idinala sa tahanan ng kanyang anak, ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Napakaganda po nung pagtatagpong iyon, nung pangyayaring iyon, na may pinapaalala po sa atin, na may nangyayaring kaguluhan sa ating mundo. Saan tumakbo ang ating ina at saan siya nakatagpo ng kapayapaan? Sa tahanan ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Ina siya ng kapayapaan dahil sumasa kanya ang ating Panginoon. Dahil hinahayaan niya na ang Panginoon ay makasama niya. Kaya ito po yung patuloy na paanyaya sa bawat isa sa atin. Patuloy na tumakbo sa ating Panginoong Jesus Nazareno. Kapag may nangyayaring mga kaguluhan sa ating mga buhay, mayroon po tayong pwedeng maging mga takbuhan. Ang mahal na ina at ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Tularan nawa natin ang ating mahal na ina sa kanyang pagtakbo sa kanyang anak para makatagpo ng kapayapaan. At kapag natagpuan natin po yung kapayapaan na ibinibigay ng ating Panginoon, ang mission po natin, iparanas din ito sa ibang mga tao. Madala nawa natin ang ibang mga tao na nakakaranas ng maraming kaguluhan sa kanilang mga buhay. Madala nawa natin sila sa Panginoon para matagpuan din nila yung kapayapaang ating natanggap. Tayo nawa ay maging instrumento ng kapayapaan ng ating Panginoon. Nagbibigay ng pag-asa, tumutulong para makapagpatuloy ang iba sa kabila ng kanilang mga pinagdaraanan. Ito po yung ating misyon. Pero bago natin maibahagi ito sa iba, kailangan muna nating matanggap ito mula sa Panginoon sa pamamagitan ng patuloy na pakikiharap sa Kanya upang mayroon tayong maibibigay na kapayapaan na sa Kanya lamang magmumula. Sana ito yung ating tanggapin araw-araw upang maibigay natin ito sa araw-araw ng ating mga buhay. Amen.